So kaninang umaga, actually kaninang umaga o kahapon? No, kaninang umaga. Kaninang umaga ay nagkaroon tayo ulit ng RORE mission. Um, Rotation and Resupply Mission papunta ng BRP Sierra Madre. And as usual mga kotsero, nakabantay na naman ang mga Chekwa Communist Party. Nakabantay na naman ang kanilang napakawalang yang Coast Guard. Ano nangyari? Wait lang. Hindi ko sasagutin yan. Hindi ko sasagutin yung isang question. Ayokong sagutin yan. But anyway, going back. Ito yung nangyari. Ito na yung naganap. Ngayon may nasakta na. Nung una, bangga-banggaan lang ng barko, okay lang yan. Structural damage, naayos yan eh. Diba? Yung, what do you call this? Yung pagwo-water cannon sa mga radio, whatever, sa barko mismo hindi sa tao. Sa barko mismo, okay lang yun kasi maayos naman yung barko eh. Although it's not good, but at the very least, masasabi mo na at least hindi tao. But this time, tao na ang tinamaan. 4 hurt after China vessels water cannon the Philippines resupply boat. Sinabi po yan ng NTF West Philippine Sea. Ito po yung balita niyan na nakuha natin kanina. Panoorin natin. Ryan, kumusta na yung mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy at yung iba pang mga sakay ng supply boat at saan sila ngayon? Jun, yung mga sugatan, agad silang nilapatan ng paunang lunas ng PCG personnel na nakasakay doon sa MRRD o isa doon sa PCG vessel na umaalalay dito sa mga supply boat. Agad ding bumalik sa mainland Palawan yung Unaysa May 4 at hindi na naituloy yung paghahatid niya ng supply doon sa Ayungin Shoal dahil nga doon sa insidente. Sa video, makikita na pinagtulungang gitgiti ng dalawang Chinese Coast Guard vessel ang di hamak na mas maliit na civilian supply boat na Unaysa May 4. Pinapalubog to eh. Feeling ko gusto nila lumubog. Sira ulo ba kayo? Sorry. Ito mga Chekwa na to, Chekwa Communist Party, pag ito lumubog, baliw. So talaga ng gulo eh. Anyway, tuloy natin. Isa ito sa dalawang supply vessel na inupahan ng pamahalaan para maghatid ng supply sa mga sundalo na nakahintil sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ngayong araw. Binomba ng water cannon ng mga Chinese ang supply boat kaya nabasag ang salamin nito at 4 na Philippine Navy personnel na sakay nito ang nagtamo ng minor injury. Dahil sa tinamong damage ng Unaysa May 4 at injury ng mga sakay nito, agad bumalik sa mainland Palawan ang supply boat. Ang BRP Sindangan naman na isa sa dalawang PCG vessel na umaalalay sa mga supply boat, pinarangan at ginikit ng Chinese Coast Guard vessel 21555. Nagkabanggaan ang dalawang barko at nagtamo ng minor structural damage ang PCG vessel. Yan, bangga talaga. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. Unaysa May 4 was also hit by water cannon. We are awaiting updates on damage to Unaysa May 4. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng National Task Force West Philippine Sea na nailagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino at nasugatan ang ilang sakay ng bangka dahil sa harassment at panggigit-git ng China laban sa legitimo at regular na RORE mission sa Ayungin Shoal. Taliwas ito sa panawagan ng Chinese government na idaan sa mapayapang paraan at dialogo ang usapin sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Philippine Navy,
hindi na normal ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea at itunuturing kanila ang ginagawang ito ng China. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, it's not anymore normal, It's not. It's but not. we are up to the challenge. Samantala, June, matagumpay na nakalusot yung unay sa May 1 at nakarating doon sa DRP Sierra Madre at naihatid yung supply doon sa ating mga sundalo na nakahimpil doon. At kanina, bago magtanghali, umalis na rin sa ayong Luzon itong mga barko ng Pilipinas. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, June. Nabanggit ba kanina, Ryan, ng opisyal ng Philippine Coast Guard, na naitanong ba sa kanila na magka-qualify ba ito doon sa mga nakasaad sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas No, it's at ng Amerika? O sakasakaling ganyan ang sitwasyon na deliberately binanggaya na yung ating Coast Guard vessel ng China Coast Guard vessel. Ito ba ay nituturing na pag-atake, No, it's not. Ryan? Wala pang naitanong o nabanggit sa ganyang punto kanina sa panayam doon sa sa Philippine Navy, no? At limitado rin ang mga impormasyon na ibinibigay kanina dahil bago pa itong insidente at inaasahan natin bukas sa merong press conference. Hindi siya counted sa hindi siya counted sa MDT kasi it's not an armed attack. Kailangan kasi doon armed attack eh. Gumamit ng baril, gumamit ng pasabog, yun. So hindi siya papasok sa Mutual Defense Treaty. Kaya nga tawag sa kanya gray zone tactics eh. Gray zone. Sabihin, it's not an armed attack, but it's also not but it's also an aggressive attack. So there. Hence, ang DFA kasama ang PCG at ang National Task Force for West Philippine Sea patungkol dito. Maaari nating baka rin bukas malaman natin yan, June. Kasi kanina hinihinga ng reaksyon ang US Embassy, ngunit ang sagot lamang ng kanilang ambassador dito sa Pilipinas na kinukundina nila yung nangyari niyan sa West Philippine Sea. Kasi maalala mo, Ryan, ng mga nakalipas, isang pribadong supply boat ang nagkaroon din ng damage, yung unay sa May 2. Tanda mo yun, Ryan. Iba kasi ngayon ang sitwasyon. Ito ay Philippine Coast Guard vessel, kaya medyo nakakabahala ito, Ryan. Pero June, ang China, kanina naglabas din sila ng opisyal na pahayag at pilit pa rin nilang ginigiit na pumasok ang mga sasakyan pandagat ng Pilipinas doon sa kanilang teritoryo at ginawa lamang daw nila yung naaayon sa batas, ayon sa kanilang pahayag. At hinihingan din natin sila hanggang ngayon ng pahayag kung Walang sasagot dyan. Asa ano ang kayo. tugon nila doon sa summon ng DFA dito sa Chinese Ambassador. Pero hanggang ngayon wala pa silang pahayag. Antayin natin yung mga development doon sa mga pangyayaring ito sa mga susunod na oras hanggang bukas, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Anyway, so ito yung balita. So yan yung pero syempre mahirap nating marirealize kung ano ba talaga yung pinagdaanan nila. Kung hindi natin makikita yung nasa loob. Ito yung Winotter Cannon na barko. Ayun yung Chinese Coast Guard, ayun yung tubig. Ayan. Lipad. Lakas, no? Isa pa. Hayop. Yun, no? Hindi kinaya nung salamin eh. Basag eh. Oh. Kapit na lang si kuya, oh. Kapit! Kapit na lang sila eh.
Hayop talaga 'tong mga Chekwa na 'to. And when I say Chekwa, yung Chekwa Communist Party. This is not the first time. Alam natin mga kotsero na nangyari na to last year. 'Di ba nagkaroon na tayo ng collision last year? Pero barko sa barko lang 'yon. Barko sa barko lang 'yon. Ito 'yon, oh. China and Philippines accuse each other over collisions in disputed South China Sea. Barko sa barko lang 'yan. Tsaka mahina lang yung tama. Kumbaga, yung private boat, tinamaan lang siya sa bandang likod. Hindi talaga ano yung tama. May tama din sa Coast Guard ship pero hindi siya ganun kalala. Ano daw? Wait. Sabi di ba dong wala namang ganyan panahon ni Digong? Natural, walang ganyan nung panahon ni Digong kasi himod puwet si Digong kay Xi Jinping. Natural. Kulang na lang ibigay yung kung lupa lang yung buong dagat na yan, ibigay niya yung titulo kay Xi Jinping. Anong sinabi niya dyan? Tubig lang yan, tubig lang yan. It's not just water. Hindi lang yan tubig. May resources dyan. Stupid. Tatanga. Ang tatanga, sobra. Wala naman yung panahon ni Digong. Natural. Expect mo kay Digong, maski nung hindi siya presidente, humihimod pa rin siya sa butt crack ni Xi Jinping. Anyway. Tanga talaga. Kapag pinagtatanggol nyo pa rin si China hanggang ngayon, after nitong mga naganap na to, isa ka ng napakalaking tanga. Dumipat kayo doon kung gusto nyo. Sorry, Lord. Pero, it has to be said. Anyway. Ito sinabi ng China. Exclusive! Exclusibo! Chinese Coast Guard restricts Filipino ships Renai trespass in scrape causing incident. Scrape lang daw. Gasgasan lang. Gasgasan lang daw. Nagkagasgasan lang. Ano yan? Kalsada? Nagkapalit lang naman ng pintura yung dalawang sasakyan natin Scrape? Mga hayop kayo? Gusto niyong palubugin yung barko namin? Anong scrape dun? Binomba nyo ng tubig yung napakaliit na barko, dalawa pang napakalaking CCG ang talaga. Naku talaga. Nasaan na yung mahalin natin ng Pilipinas si Bibi Sara? Nasaan na? Ito, alam nyo mga kotsero, expected ko magsasalita dito si PBBM. Expected ko magsasalita dito ang security sector. Expected ko magsasalita dito. Kahit oposisyon mga kotsero, kontra dito sa nangyari na to. Maniwala kayo. Kasi mga kotsero, dito hindi na usapan kung anong kulay. Hindi na pinag-uusapan dito kung ikaw ay DDS. Hindi na pinag-uusapan dapat kung ikaw ay loyalista o ikaw ay dilaw, ikaw ay CPP. It's not supposed to matter already. Hindi na dapat ganun. Ang usapan na dito, ay teka, mukhang inaatake na yata ang bansa natin. Bansa na natin ang pinag-uusapan dito.
At kapag hindi pa naglabas ng statement dito, ang napakabutihin nating VP, ewan ko na lang. Huwag siyang susyukran-syukran. With due respect to our Muslim brothers and sisters. Diyos ko. Nakaka-trigger tong araw na to, no? Sobra. Nakaka-trigger ng galit lahat ng mga naganap ngayong araw na to. Promise. Nakakainis. Pag yung mga galit na galit sa People's Initiative, hindi nagsalita dito sa nangyari na to, talaga. Siguraduhin nyo matatalo na si BP Sara sa 2028. Maniwala kayo. Yung mga nagsisigaw ng People's Initiative, we're not for sale, etc., etc. Pag kayo nanahimik kayo sa nangyari na to, tagaan nyo sa bato, matatalo si BP Sara sa 2028. Huwag nyo kaming dadaanin sa syukran-syukran, sa no comment. Ano sasabihin nila? Hindi naman trabaho ni BP Sara magsalita ng ganyan. Hindi na trabaho yung foreign policy. Pilipino ba siya o hindi? Elected ba siya ng 31 million o hindi? Feeling nyo, 32 million. 31.8 million o hindi? Di ba elected siya? Para i-representa ang Pilipinas? Anyway. Malamang sa malamang sasabihin ng mga DDS nito, kasi sino ba to? Si PBBM kasi, si Bongbong Marcos kasi may pa 1 square inch pa. O bakit? Kasi yung tatay digong nyo, na una nagsabi na ipagtatanggol daw niya, kahit pumunta siya doon, mag-jet ski daw siya doon, tatayo daw niya yung watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi niya ginawa. Ngayon, kailangang ayusin ni PBBM lahat ng pagkakamali na ginawa ni Xi Digong. Anong sinabi ng China? The Philippines' moves are unprofessional, irrational, and immature. Tigas na mga mukha nyo, mga tsekwa kayo. Diretso Padiretso yung barko natin. Sino ang patabing ganun? Sino ang patabi? Sa kanila. Ito yung kanila Ito yung sa atin. Sa atin, diretso lang ang biyahe. Sila, liliko. Gusto tayong harangan. Tingnan nyo. Sino ang lumiliko? Ayan siya yung gumagalaw, paliko Anong professional? Anong unprofessional and immature? Ano yan? Kayo yung bumangga. Binangga nyo ng sadya. Bago siya pa ibang anggulo. Ayun. Nagsasalita pa yung reporter, nagmumura doon sa background. Ito na yun. Habang ang Pilipinas nagiging responsable, naglalagay ng buffer para hindi magkatamaan ng bakal, anong ginagawa ng mga lintik na tsekwa na to? Napaka-irresponsable nyo. Tapos ang tatawagin nila, mga Pilipino daw yung unprofessional, irrational, and immature? That broke the status quo. Ano ba yung status quo? Ang status quo is sila ang hari doon sa West Philippine Sea. Dahil sila ang hari doon, ayaw nilang masira yun. Escalating tensions? Bakit? Bakit hindi? Nasa by international law, nasa teritorya ng Pilipinas. Well, not territory, but we have sovereign rights over the West Philippine Sea. Yun yung batas.
Tigas ng mukha na 'tong mga Chekwa na 'to, eh. Tignan niyo naman, paano pang tayo naging unprofessional, eh, tayo na nga naglagay ng buffer. Tapos alam niyo mga kotsero, bukas sigurado ako yung mga bayaran ng Chinese Communist Party, eto ang sasabihin. Maniwala kayo. Baka ngayon nagla-livestream na rin sila, eh. Tapos ito yung sinasabi. Yung script na 'to. Ito, 'tong script na 'to ng Global Times. Basahin niyo na lang, naiirita ako 'pag nababasa ko 'to. Ah. Pero mga kotsero, may isang parte lang ako na babasahin dito. Para lang mas maintindihan natin ang nangyayari. Meron kasi silang sinabi dito na the Chinese Coast Guard will always stand ready to resolutely counter any provocative and rights-infringing acts at any time, so as to firmly defend China's territorial integrity and maritime rights. Okay. Ilang beses ko na napaliwanag ang territorial integrity na yan. Walang territorial integrity ang China sa Pilipinas. This is a lie. This is a lie from the devil's mouth himself. And the devil being Xi Jinping. So, this is a lie. It's a lie. Pero mga kotsero, ano po ang basis nito? It is not based on international law. It is based on the municipal law or domestic law ng China. Tinatawag nilang Coast Guard Law. Baka hindi niya pa po alam. Sa China po, si Japan, Ministry of Defense, pinost nila to sa kanilang website. The Coast Guard Law of the People's Republic of China. Ano po yung nakasulat dito? The CCG law was enacted in January 2021 and was put into force on February 1, 2021. Ano yung nakasulat dito? Article 21 ng batas nila, measures such as forcible eviction may be taken against illegal acts committed by a foreign military vessel. Tayo yung foreign military vessel. So, forcible eviction. Itong ginagawa nilang ito, yan ay forcible eviction. Hindi nila tayo pinapapasok sa ating sariling teritoryo. This is forcible eviction. Ano naman tong isa? In cases of illegal infringement on sovereignty committed by foreign organizations or individuals in the seas, all necessary measures including the use of weapons may be taken. So mga kotsero, sa China po, legal to. Kaya para sa kanila, pag sinabi nila na ang ginawa namin kung ano ang nasa batas, they're not talking about the international law. They're talking about the Coast Guard law ng China. See? They're not talking about any maritime law. Hindi yun ang pinag-uusapan nila. Hindi yun ang sinasabi nila. Ang sinasabi nila yung Coast Guard law ng China. Kaya sa isip nila, nara-rationalize nila na, okay, legal to. Yun po yung basis niyan. Tapos sasabihin ng mga aanga-anga na na sasabihin ng panahon naman ni Duterte, walang ganyan. Natural, pumasok ba tayo ng West Philippine Sea nung panahon ni Duterte? Di ba hindi? Puro mangingisda. Pinapaalis pa nga yung mga mangingisda eh. Tapos tuwang-tuwa na si Digong pag sinabi na, maraming salamat, hindi nyo ginambala yung aming mga mangingisda. Hayop. Again, sorry Lord, pardon my French. But nasaan na yung jet ski? Nasaan na yung mahalin natin ng Pilipinas dito? Ako talaga, pag walang statement si Bibi Sara bukas. Imagine mga kotsero,
all necessary measures, including the use of weapons. Alam nyo ba ang pumipigil lang dito sa China? Mutual Defense Treaty. Yun lang. Yun lang. Mutual Defense Treaty lang. Takot sila maipagbanggaan kay US eh. Pero anong response ng ating gobyerno right now? Ang response is, lumayas kayong lahat dyan, sabi ng DFA. Pero alam nyo mga kotsero, this is weak. Weak to. I mean, you can't. Kahit paulit-ulit yung sabihin to, but at least nasabi. At least nasabi. Pinaalis na ng Pilipinas sa China ang lahat ng mga barko at sasakyang pandagat nito sa Ayungin Shoal. Ito ang demand ng mga kinatawan ng Pilipinas matapos ipatawag ngayong hapon ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Deputy Chief of Mission upang iparating ang protesta ng Pilipinas sa panibagong insidente ng harassment at panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, binigyan diin ng Pilipinas sa pagpupulong na hindi katanggap-tanggap ang paghaharang ng China sa rotation and resupply o RORE mission sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Malinaw na paglabag ito sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award kung saan pinawalang bisa ang pag-aangkin ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa akin, in my opinion, mga kotsero, this is a weak response. Yung sabihan lang na paalisin. It's a weak response for me. But at least sinabi sa harapan mismo, ang sinabihan mismo ay ang embahada. Face to face, in your face. Kaysa dadaanin na naman sa sulat. Di ba? Kaysa dadaanin na naman sa kung ano-ano. At least in your face. Lumayas kayo dyan sa Ayungin. Lumayas kayo dyan sa Ayungin. At least. And also, mga kotsero, magkakaroon na naman tayo ng military drills sa West Philippine Sea. 10 hours ago lang. The Philippines and the United States will carry out annual military exercises next month in key locations including Philippine Islands facing the South China Sea and Taiwan as tensions with China in the region continue to simmer. The exercise called Balikatan or Shoulder to Shoulder will move away from the sprawling military camps to locations in northern and western regions. Philippine Army Colonel Michael Lohico told a briefing on Tuesday. Marami ngayon, 17,000 mga kotsero. Parang naghahanda talaga sa gera tong mga to eh. Ang dami nito 17,000. This year's exercise, which a Philippine diplomat previously said could be larger than last year's 17,000 strong drills, will also focus on cybersecurity training and information warfare. So, sa Batanes, magkakaroon ng exercises, tsaka sa... Actually, hindi lang po US to, kasama din natin dito ang France and Australia. Sabi. Ba't hindi nilagay sa balita? Pero yun. Kasama dito yung France at Australia sa drills na to. So medyo marami talaga. Marami talagang join dito sa military drills ngayon. Which is I think, alam nyo mga kotsero, it's a quote-unquote, it's a deterrent. Pero it will not stop. It will not stop what's happening dyan sa West Philippine Sea. Hindi niya kayang pigilan yan.
well, drills are drills, and it's a show of force. But alam nyo, until we until the Philippines improve our naval capabilities, mahihirapan tayo. Kaya nga ang tutok ni PBBM, 'di ba, i-improve ang ating defense. Not just our internal defense but also our external defense. For now, we will need mga kaalyado. Kailangan natin kaalyado yung Amerika, si Japan, South Korea, Australia, France, etc., etc. For now, we have them as allies. But eventually, sana mapalaki natin yung ating Navy or armed forces. And it's also maganda rin yun para sa atin kasi mga kotsero, una, it will also provide jobs. Magkakaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Diba? Kung meron tayong kung lalaki na yung ating armed forces, syempre, kailangan ng mga sundalo. Diba? Kailangan ng mga warm bodies. Hindi pwedeng puro lang yan. Puro barko lang, so walang tao sa loob. So, eventually, it will also lead to jobs. More jobs means more food on the table. More food on the table, more people educated, more people going to school. Diba? So I hope matuloy talaga yung pag-improve ng ating military. And alam nyo mga kotsero, it will also serve as a deterrent. Parang lang, show of force, di ba? So sana talaga matuloy-tuloy na yan. Kasi hangga't hindi tayo mismo ang nag-i-improve ng ating defense capabilities, forever tayong aasa sa mga mas malalaki sa atin for our own, para sa depensa ng ating sariling bakod. Pangit naman yun. Wag ganun. Diba? And it's good na yun ang kanina, kahapon sa Lawi Institute, isa kasama yun sa speech ni PBBM yung pag-i-improve ng ating defense capabilities. So it's a welcome development. But anyway, mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?